Hello everyone and welcome to another bike review. And ang i-feature natin ngayon ay itong new Motorstar Cafe 150. Meron siyang stainless exhaust system. And yung muffler niya is bullet type. Brakes niya is disc brake. Dual shock rear suspension. The engine is a 150cc air-cooled single cylinder. Yung fuel capacity niya is 15 liters. So ito yung gauge niya, meron siyang tachometer, speedometer, gear indicator, and fuel gauge. Meron din siyang engine kill switch. So ito yung seat niya guys, naka-style for a cafe racer. And i-demonstrate ko naman sa inyo guys yung seat height niya pag sinakyan ng isang 5'5". So maganda siya, very good sa mga hindi katangkaran. Ito nyo naman, naka-flat foot ako, dalawang paa. Ayan guys, naka-flat foot, dalawang paa dahil baba lang siya. Alright guys, so this is our first ride impression of the Motorstar Cafe 150. Proceed. Smooth siya, not too much vibration. The seat is nice, malambot. Napansin ko lang medyo mababa yung handlebars. Lean forward yung body position mo. Yung shifter niya, smooth din. Ang advantage nito, mas magaan siya versus the competitors, other China brands. Cafe racer inspired styling. Kaya mas mahal ng konti. Pero para sa price niya na 55,000, hindi siya ganun kamahal. And ayun nga, ang advantage kasi niya guys, maraming pyesa kahit sa province, makakabili ka ng parts. Compatible siya sa mga branded na motorcycles. Compatible yung parts niya. Yung brakes niya just enough na mapahinto ka. Pero not bad para sa price niya kasi already naka-disc brakes na siya. So okay naman guys, kumakagat naman kumakagat naman yung brakes niya. Kailangan lang talaga higpitan mo yung piga dun sa brakes. So yung handling niya okay naman, light and nimble, ayun, madali siyang maneuver. So sa taas ng RPM niya, doon mo mararamdaman yung vibration kapag high RPM na siya. Sa lubak, okay siya guys, maganda siya sa lubak. Kaya kong ilong ride to kasi maganda yung suspension niya. Malambot yung seat niya kahit na medyo naka-lowered siya. Riding position ko is medyo racy naka-lean forward ako, diba? Grabe ang fuel tank nito, 15 liters. And the fuel economy, grabe. Grabe sa tipid nito. Nag-reach ito na guys na mga 40 plus kilometer per liter. Pero depende na yun sa riding habit mo. Nakaka-enjoy din siya guys, relaxing. Okay siya, parang cruiser type. Maganda tong bike na to para sa mga not so tall person, sa mga vertically challenged na riders. Kasi ang baba lang ng seat height kaya kong i-flat yung dalawang pa ako. They have come a long way. Kasi dati diba, pag sabi mo China, ay sirain yan. So ngayon marami ng marami ng silang improvement guys pagdating sa mga parts nila, services. Kung practical kang tao, pwede mo itong gawing option. So isang patunay na okay na yung mga China brands compared before is the vloggers. So marami ng mga vloggers na gumagamit ng mga China brands. And diba, nagkaroon na nga sila ng big bike. Like to Motorstar, meron na silang 400cc. Okay, so isa sa mga nakakatawa dito guys is the exhaust. So yung muffler niya hanggang headers niya is already stainless steel. Tapos yung dulo ng muffler tip niya is bullet type. And naka silencer siya. Yun. So pag tinanggal mo yung silencer, makukuha mo na yung gusto mong tunog ng isang cafe racer. So racing na siya guys pag tinanggal mo yung silencer. Gusto mong maiba,
Lalo kung meron kang macho image. O gusto mo ng manual, gusto mo ng kumakambyo-kambyo, yan. Gusto mo magkaroon ng big bike in the future, di ba? O maganda rin tong training bike. Isa pang advantage nito guys is the 5-speed transmission. 1 down, 4 up yung kanyang sequence. So if you love manual, mag-enjoy kayo dito kasi ganda ng shifter niya. Malambot lang yung shifter niya, oh. Sobrang lambot. Pati yung clutch niya guys.